Kamusta po kayo mga kaibigan? Kung saan panig mang mundo kayo na doon, sana po kayo nasa mabuting kalagayan at laging mabuti ang ating kalusugan. Pag-usapan nga po muna natin itong si Panelo at talagang may napansin ako mga alam mo yun, mga pangguguyong paliwanag niya dito sa interview niya kay Pinky Web po. At ating panoorin at ating pong opinionan mga kaibigan at makita ninyo kung paano niya ipinaliliwanag ng may mga palusot ah, ang kanyang mga sagot. Kaya ako sinabing fake news. One, Ano yung fake news to be hindi clear? kasi tinanong ako ng mga reporters noon, di ba, nagkalat yung, papunta ako nun sa Hong Kong eh. Sabi niya, sir, may warrant May daw. warrant of arrest. Eh narinig ko, hindi naman inamin ng ICC. Hindi rin inamin ng special prosecutor. Tapos naglabas ang Malacanang na hindi naman daw sila na-enforce. O hindi fake. Paano mangyayari mga kaibigan, 'di ba? Hinuli si Duterte. Sabihin natin nandoon na sa hig si Duterte. Kung walang alam na warrant yung ICC, ay doon pa lang mismo sa pintuan ng korte, hindi na po tatanggapin si Duterte. Hindi na niya kailangang dumaan sa pre-trial, tanungin yung tunay niyang pangalan, yung birth date, siya pinanganak. Hindi na po dapat mangyayari yun kung walang warrant na inirelease Kita niyo mga ano na itong si Panelo mga kaibigan. 'Di ba? Hindi na magkakaroon ng pre-trial 'yon. Sasabihin ng mga judges doon, sino ba 'yan? Dinala niyo, wala naman kami nire-release na warrant diyan 'Di ba? Hindi doon pa lang sa pinto hindi natatanggapin si Duterte mga kaibigan. 'Di ba? Paano nangyari 'yon? Paano siya nabigyan ng pre-trial at magkakaroon na nga ng totoong trial sa September? Paano nangyari yun kung wala silang unang-unang nagagawin na dapat mag-release ng warrant? Hindi na papasok si Duterte mismo doon sa ICC court. Kaya mga kaibigan, talagang itong si Panelo, ewan ko, papanong napakatinding matandang bogus po nito. But, dinagdagan ko, even na totoo yan, si Presidente Duterte, haharapin yan. Ever since sinasabi niya, hindi siya natatakot kasi as far as he is concerned, there is no jurisdiction. Mulat sa pool. Nako, meron po jurisdiction mga kaibigan. Unang-una, tayo ay naging parte ng ICC. Doon sa commitment natin na pinirmahan doon, di ba? Kung panahon pa man ni Pino yun and then nakarating kay Duterte, yung pong commitment doon, hindi po dapat natin nilalabag yun. Kung tayo ay umalis, ay meron pa rin pong commitment tayo na makapag-cooperate sa anumang krimen na saklaw po ng ICC. Yun po nakalagay doon mga kaibigan. Kaya hindi tayo pwedeng baliwalain natin yun. Diba? Pagdating kasi ng alam mo yun, yung kasi para mga safeguards nga sa humanity mga kaibigan Diba? Halimbawa, nung World War II, nagkaroon ng Nuremberg trials ng mga Nazis, sa mga fascist. Diba? Nagkaroon ng trial sa kanila. Actually, walang Nuremberg Diba? Nangyari yung mga ganong katinding, 'di ba, war crimes. Paano kung halimbawa one day hindi natin mga inaasahan na mga pagkakataon, 'di ba? Magkaroon ng mga alam mo 'yan, digmaan din. Siyempre, magkakaroon diyan ng mga nanalo sa digmaan, mga talo sa digmaan. So meron diyang hahabuling mga tao. Paano natin yung sabihin natin na sila mape-persecute? Paano? Yung korte lang natin dito sa Pilipinas ay hindi po pwede mga kaibigan. Hindi pwede. Safeguards kasi natin yung ICC. Diba? Yan ang talagang pangkalahatang pwedeng lumitis. Hindi po pwedeng hindi pwedeng dito sa korte natin gawin. Napakatagal po, napakadaming backlog ng korte natin dito. Diba? Hindi pwedeng litisin. Hindi po masasabi nating magiging maganda ang resulta ng crimes against humanity na trial dito sa ating bansa, mga kaibigan. Hindi maganda. So any proceeding arising from that, talagang illegal. Of course, that's the side of the Duterte team. That's the side of the Duterte. And the Duterte supporters. And the other side says, matagal na rin pinag-uusapan tong issue ng jurisdiction. Yeah. At there was already a decision. Kahit nga korte, nag-decision na sa atin na pwede. Diba? Pwede nga dalhin kung sino man yung nakagawa. Kung sino man yung nakakommit ng crimes against humanity. Pwedeng gawin. Pwedeng ipadala
sa ICC. by the ICC regarding this. Hindi, kaya yun nga yung 3-2 vote. Oo, napapaano na lang itong si Panelo eh. Kasi alam ni Pinky Webb yung decision ng Supreme Court. Di ba, Attorney Oh, Sal? di ba? Oo. So, if it's still an issue on jurisdiction, how do you move forward knowing that the former president is already there now under their jurisdiction? I-connect po natin sa habeas corpus na petition. Kaya nga kami tumakbo sa Supreme Court sa habeas corpus. Kasi nga, illegal ang aresto, illegal ang detention, at kidnapping, illegal, that's also a crime. So the government, through these officials, state authorities, have committed a crime. Kaya pumunta kami sa kanila. Kaya sabi namin, kung maaari lang, kasi yung habeas corpus, kailangan i-produce mo yung katawan, yung body. Paano nga, ito nga kasi, kung pupunta kayo sa Supreme Court at sinasabi nyo, nakakuha kayo ng TRO, wala namang TRO na binigay eh. O sabihin natin, nakakuha kayo ng habeas corpus. Ay, ang mangyayari nito ngayon, kukontrahin ng Supreme Court yung kanyang sarili mismo. Kasi nga, nag-decide na siya eh. May decision siya na pwede nating dalhin yung kung sino namang naakusahan ng krimen, ng crimes against humanity. Paano yun? Di pagbabanggain mo yung kanilang mga yung kanilang mga decision na pabor sa inyo lang. Labo talaga nito si Panelo. Since tinakas na nila, tinakas ba yun? May kasamang lawyer sa 3 doktor? Yun ang magiging argument nila. In fact, yan ang i-argue nila. Wala na sir, wala na kami jurisdiction. Labo. Excuse me. Ang pinag-uusapan dito, hindi jurisdiction over ICC. Hindi jurisdiction over ICC. Ang pinag-uusapan dito, jurisdiction over the illegal acts you committed bilang mga government officials. And your illegal acts will follow you wherever you go. But Wala namang illegal acts na ginawa actually mga kaibigan eh. Diba? Walang legal violation dun eh. Kasi binasahan si Duterte ng kanyang rights. Diba? May legal basis yung kanyang arrest kasi may warrant nga eh. Diba? Doon naman sa part ng statutes ng ICC, hindi naman doon sinasabing hindi naman doon sinasabi na alam mo hindi tayo nag-comply. Tinanggap na nga nila eh. Diba? Ibig sabihin, yung procedures ay okay. Nabasahan siya ng rights dito. Merong competent judicial authority na nagbigay sa kanyang legal representation. Diba? May lawyers doon siyang kasama. So, binabasahan siya ng prosecutor. Paano mo sasabihin walang nangyari sa kanyang, alam mo yun, basis o legal basis ng kanyang arrest? Meron po. Diba? Ilang beses nga na inaabot na nga ng 10 oras yung diba? Yung drama dun sa tube. Paano ngayon na itong si Panelo sasabihin pa rin niya na illegal yung arrest? Hindi illegal yung kasi unang-una nga yung Korte Suprema na nga may desisyon na okay yan. Madadala nyo yung yung nakasuhan na yan. Diba? Na yan, hindi yan against sa ating constitution, sa anumang batas, walang nilabag na batas. Alam din ng Korte Suprema eh. Diba? Alam na alam din nila na okay lang yung warrant. At ang ICC nga, ay meron naman jurisdiction noon dito. Hindi nawawala yung commitment na yon. Diba? Kaya malabo mga kaibigan itong mga palusot ni Panelo eh. kailan po pumapasok dito yung it's moot and academic? Dahil nandun na po Kasi siya. nga sinasabi nila na wala na sa Pilipinas. Yeah. Ang jurisdiction nga, hindi yung porket wala ka. Kasi ang ginawa mong mali at illegal, hindi ka makakatakas niyan. Kahit saan mo dalhin niyan, palaging illegal ka ang gagawin mo. Mga kaibigan napakaganda ng sinabi ni Panelo Tingnan natin. Pakinggan ulit natin mga kaibigan. Yeah. Ang jurisdiction nga, hindi yung porket wala ka. Kasi ang ginawa mong mali at illegal, hindi ka makakatakas niyan. Kahit saan mo dalhin niyan, palaging illegal ka. Ang ginawa mong mali at illegal, hindi ka makakatakas diyan kahit saan mo dalhin ka. Ayan mga kaibigan ang lahat ng ginawa mong mali at illegal, sabi ni Panelo, kahit saan mo dalhin yan, hindi ka makakatakas diyan. Ay ang tanong mga kaibigan,
Meron ba sa konstitusyon na sinasabi doon na ikaw, Pangulo, pwede kang gumawa ng order sa power mo. Mag-commit ka ng extrajudicial killings. Yung order mo ng polisiya ng tokhang at double barrel, siguradong yan ay maglalabas ng mga extrajudicial killings. Meron bang power ang Pangulo ng ganyan? Na gumawa ng threat sa anumang form? Sa anumang form. Kukunin natin sa konstitusyon yung batas na yan. Na pwede niyang i-threat, pwede niyang i-harm ang kapwa niya Pilipino. Masama man ito o mabuti, mayroon bang ganun? Wala mga kaibigan. Diba? Dahil pinahahalagahan ng konstitusyon natin yung buhay. Yung karapatang mabuhay kahit ikaw ay masamang tao. Kahit ikaw ay alam mo yung kung ano na yung ginagawa mo. May karapatang ka pa rin mabuhay kasi ka lang mga kaibigan, pinagdudusa ka lang. Pinagdudusa ka, yun ang parusa sa iyo. Gagamitin sa iyo yung due process, patutunayan kang mabuti, patutunayan kang masama sa pamamagitan ng due process. Ay kay Duterte mga kaibigan, wala tayong makikitang batas niya sa konstitusyon na pwede mong i-threat yung kapwa mo Pilipino. Wala pong ganyan. Diba? Yung threat na lang yung pagsasabi niya ng kill. Diba? Kill them all. Ay, wala po tayong mababasa sa konstitusyon na kahit anumang utos o provision doon mga kaibigan. Sub-provision wala tayong mababasa doon. Diba? Obligasyon ng Estado na protektahan po yung human rights ng tao kaya hindi ka pwede mag-threat na kahit ano sa kapwa mo Pilipino. Hindi pwede magbibigay ka ng threat sa kapwa mo Pilipino. Diba? Yung order ng presidente, direct o indirect, to kill, to threaten yung kapwa niya Pilipino, kinokontra po niya yung prinsipyo na nakalagay sa konstitusyon. Mga kaibigan, kinokontradict niya. Tinatakasan niya kasi yung responsibilidad niya at yung accountability niya sa pag-uutos niya ng mga mali. Diba? Ang dami niyang legal violation sa Philippine law si Duterte. Diba? Unang-una na nga yung crimes against humanity. Ginawa niya yung extrajudicial killings parang nilegalize niya mga kaibigan. In-enforce nga niya yung batas na yun na parang alam mo yun, ura-urada. Walang pag-aaral na nangyari. Wala man lang, alam mo yun, yung mga collateral damage, hindi man lang nila pinag-aralan yun. Paano ngayon lulusutan ni Duterte yan? Na sinasabi mong kapag ginawa mo illegal, ginawa mo mali, ay kahit saan mo dalhin, hindi ka makakalusot. Ay di si Duterte tama, hindi siya makakalusot sa ICC. Ang gagawin mo. Sir, Kaya your phone. may jurisdiction ang hukuman. So, let's repeat that. Nawala po ako dun sa kanta ng cellphone ko ninyo. Okay, yung jurisdiction. So, you were saying, sorry, when I said that, kasi it's moot and sinasabi nila, academic. wala na eh. Paano pa i-compel? Paano? Oo. Kasi, halimbawa, ako si Justice. Sabi, nasa si Presidente Duterte, Your Honor, sinurrender na ho namin, wala na sa amin. Dali nyo rito. But Your Honor, wala na ho kaming authority. Wala akong pakialam kung wala kang authority as far as you're concerned. As far as this court is concerned, you have to bring the body of the person. Hindi nga eh. Kasi nga, ang binasihan ng mga yun, yung mismo ding sinabi ng korte. Diba? Ang gustong-gusto ni Panelo, katigan din siya ng korte, mas may naunang decision sa kagustuhan nila. Diba? Na pwede nga yung ICC, magpadala tayo dyan. Ang labo talaga nito eh. He claims that he has been illegally arrested, detained. You have to bring, paliwanag nyo sa amin. Problema nyo na yan kung paano nyo dadalhin yan dito. Kasi kayo naggawa niyan eh. You created your own problem. Simulat sa poll. Kita mo mga kaibigan, wala din siyang masabi. Wala din siyang masabi na may batas. Na kapag ipinadala doon yung isang kapwa natin, may batas na dapat ipasauli sa ganitong paraan. Wala siyang masabi. Di ba? So do it. And in fact, that's what you said when we interviewed you in Agenda a couple of days ago. So, kasalanan niyo yan, basta ibalik niyo siya dito. Paano pag itama mo? Paano po pag sabihin ng ICC na wala na kayong karapatan dito?
This government... Pwede ba yung ay hindi? No. Ang gobyerno natin, we are a free country. There are many channels by which we can get back Mr. Duterte. How so? Ayan, mayroon daw mga channels na pwedeng mapabalik. O, sige. Oh, di ang gobyerno, pupunta sila sa ICC. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, pero kayo... Hindi daw niya alam kung anong gagawin ng gobyerno. Kita niyo mga kaibigan na. Kaya napakalabo Napakalabo nitong argumento talaga ni Sal Panelo na papalikin si Duterte. Supreme Court na nga nagsasabi na may jurisdiction ng ICC dito. Ano pa bagang gusto mong palusot? Bumalik dyan. Meron ng kaso sa ICC. I forgot the name of the accused. Kinuha nila, pero binalik nila nung sinabi ng gobyerno na balik nyo na sa amin yan. There is a case? Yes, there is a case. Do you know which case? You don't recall? Hindi ko ma-recall, pero text ko siya, titignan ko. Yeah. Ayo mga kaibigan, ito yung napakasinungaling na parte ni Panelo dito sa interview na to, na meron daw kaso, na merong kaso na kinuha ng ICC and then nag-request yung gobyerno na ibalik and then ibinalik daw ng ICC. Wala pong ganyan mga kaibigan. Ito talaga si Panelo, napakadami nitong palusot eh. Wala pong mababasang ganyan mga kaibigan. Ako hinanap ko na ng hinanap yan sa mga archives ng Wala po mga kaibigan. Hindi kahit kailan nagkaroon ng ganong kaso. Ibinalik yung inakusahan na i-permit siyang ibalik ulit doon sa bansa mga kaibigan. Meron nangyayari na yung mga akusado hindi ibinibigay ng mga nasa authority doon sa bansa niya. Diba? Pero once na nakarating sa ICC tapos inirequest ng bansa na ibalik, wala pong ganun mga kaibigan. Kaya itong si Sal Panelo nagsisinungaling po. Kita niyo wala siya maibigay na impormasyon ng pangalan ng tao. Actually madami daw di ba? At yung kung saan bansa yun, dapat maaalala niya. Dapat maaalala niya, magbibigay siya ng resibo dapat doon. Kaso wala siyang masabi mga kaibigan. At ginugoyo niya si Pinky Web na ite-text na lang daw. Kita niyo ang drama. So hindi totoo mga kaibigan talaga yan. Wala tayong mahahanap na ganyan na isinauli ng ICC dahil sa request ng gobyerno. Wala mga kaibigan. Diba? Deliberately po na nagmi-mislead ng tao itong si Sal Panelo. Diba? Na sinasabi niya na merong anong tawag doon? Ibinalik. Diba? Ibinalik yung mga naakusahan ng ICC. Naku mga kaibigan. Wala po tayong mababasa ng ganyan. Once na ang ICC, nagkaroon na siya ng jurisdiction doon sa case, yung accused ay magre-remain po sa ICC. Nasa control nila yan hanggang matapos yung trial. Pero yung sinasabi nitong si Panelo, kine-claim niya na mayroon daw napadala doon and then ni-request ng gobyerno na ibalik doon sa country na galing. Ay naku mga kaibigan, wala tayong mababasang case na ganyan sa ICC. False information po talaga, mini-mislead nitong si Panelo ang tao. Kahit wala siyang ebidensya. Diba? Kita nyo, napahiya siya kay Pinky Web. Nasaan po ba yan? Sige, text ko na lang sa'yo. Diba mga kaibigan? Napakalabo. Diba? Napakalabo. May full jurisdiction ng ICC ngayon kay Duterte. Kahit pa i-request ng Pilipinas yan, tatapusin niya ng kaso. Diba? Tatapusin niya ng kaso. Hindi yan sasabihin mong ibabalik dito. Alam ng ICC na maraming mapapahamak pag ibinalik agad yan. Kaya kailangan pruwebahan na nila. Diba? Kailangan na nilang bigyan ng conclusion yan. Didesisyon na nila yan. Kung ano mang taon abutin yan, didesisyon na nila yan. Para matapos itong gulong ito. Diba? Ganyan ka-committed yan mga kaibigan. At although maraming ang nagpadala sila ng warrant, hindi naman dinadala yung tao dito ng bansang binigyan nila ng warrant. Pero yung dumating sa ICC at parang dinismiss ng ICC yung kaso at dinala ulit dahil do sa request ng gobyerno, naku mga kaibigan, wala tayong mababasang ganyan. Kaya nagsisinungaling itong si Panelo mga kaibigan. I've been also watching some of the interviews with international or even accredited ICC lawyers, no? It always appears that way, Attorney Sal, na wala ng jurisdiction ng Pilipinas dahil nga nandun na sa... Remember when we were talking, sabi mo, if that was you, hindi TRO yung ifa-file mo before the Supreme Court, you would have filed a habeas corpus. Ever since habeas corpus ang sinasabi ko,
Wala lang kasi ako nung mag-meeting yung mga lawyers. Ba't hindi mo tinawagan? Dito ka na sa Pilipinas nun eh. Nakasakay ka sa sa SUV. Could have contributed something. Dapat tinawagan mo si Delgra, tinawagan mo si Lambino. Yung dalawa hangos na papunta sa Supreme Court. Oh. Diba? Sana tinawagan mo, hindi habeas corpus ang nyo, i-apply nyo. Ano na yan, water under the bridge. Diba? Pero alam mo, ang mahalaga rito, hindi lang yung dahil nag-withdraw tayo eh. Hindi lang yun ang argument namin ni Presidente Duterte. In fact, original yung argument yun. Yung akin, ganitong istorya. Sabi ni Presidente Duterte, nako, hindi ako natatakot niya, wala kayong jurisdiction sa akin. Wala nakakaalam na abogado nito. Sabi niya, alam niyo ba na hindi yan lathala sa Official Gazette? And under the law, kailangan mo i-publish sa OG to make it enforceable. Since hindi, di unenforceable. Di wala kayong jurisdiction. Sabi ng mga ibang abogado sa Malacanang na, Sir, merong tayong treaty. Kaya may jurisdiction sila, ni-ratify. Siyempre, pinagpipilitan ni Presidente. Hindi, wala. Ako hindi naman umimik. Nung nagkatingin na kami, parang anong tingin mo? Sabi ko, yung lamang problema nyo, na magkaroon ng jurisdiction, parang nakorek yung mali. Nakorek yung mali, ha? Kaya ginawa ko agad yung memorandum, 3 to 4 pages, that very moment, nung nag-break kami. Bago kami nag-meet uli, nakapirma na si Presidente Duterte. You're talking about probably March 2018. Basta nag-withdraw. Ayun, so sinasabi ni Panelo, ang naging basihan nila ng pag-alis ng ICC ay yung hindi nakalathala sa Official Gazette. Ha? Sa Official Gazette, siguro ng Senado, na yung pagsali natin sa ICC, hindi nakalathala. Kaya lang mga kaibigan, may malaki silang problema dyan eh. Kasi kung yan man ay kung yung batas na yan approve ng Senado, hindi na po kailangan mga kaibigan na ilathala yan sa Official Gazette. Duterte can't avoid ratification of Rome Statute over non-publication, center law. Ayan mga kaibigan. Hindi na kailangan ng publication o sa dyaryo, hindi na po kailangan. Kasi unang-una nga, sinasabi diyan, kapag ka inapprove na ng Congress yan, ay na yan mga kaibigan, nagre-represent na yan, na activated na agad yan as law ng bansa. Basta inapprove ng Congress, na ratified ng Congress. So ano sabi dito? When Duterte announced that the Philippines will withdraw from the ICC, he said the Rome Statute was not enforceable in the country to begin with, since it was not published in the Official Gazette or in a newspaper of general circulation. The Senate ratified the Rome Statute in 2011 according to center law, citing Article 7, Section 21 of the Constitution, as well as expert Antonio Laviña. The treaty was good as domestic law when the Senate concurred with it. Kung silang mga senador ay nag-agree, diba? Na yan ay sabihin natin na okay na treaty. Pasok sa amin yan. Tiwala kami sa treaty na yan. Batas na po yan mga kaibigan. Batas na yun. Diba? May sinasabi din sila dyan na yung transformation, diba? Doctrine of transformation. It is a point well established in our constitutional jurisprudence as the doctrine of transformation, it said. Diba? So nagiging batas na po mga kaibigan, nag-transform na yung sabihin natin yung treaty, nag-transform na, ginawa ng batas dito sa atin sa pamamagitan nga po ng concurrence, yung pag-agree lahat ng mga senador na ito'y ating ilakip sa ating lipunan, sa batas ng ating lipunan. So mga kaibigan, malaki po ang mga kalokohan nitong si Sal Panelo. At ito mga kaibigan, may papakita pa rin ako sa inyo na nilabanan ng gobyerno ni BBM po. Nilabanan ni BBM na wag matuloy yung investigation noong January 2023. Sinasabi po dyan dito sa pre-trial chamber na redacted na
na authorization na paper. Sinasabi dito na sumang-ayon yung judge, mga kaibigan, na ipagpatuloy yung investigation ng ICC dito ng January 2023. Ipagpatuloy. Ang ginawa po ng gobyerno ni BBM, mga kaibigan, presidente na dyan si BBM 2023. Ano ang ginawa ni BBM? Nag-appeal po siya, the appeals chamber. Umapil po ang gobyerno ng Pilipinas na wag ituloy yung investigation. Basahin po natin Introduction. On January 26, the pretrial chamber rendered its decision authorizing the prosecution to resume the investigation into the situation in the Republic of the Philippines pursuant to Article On January 27, the Embassy of the Philippines to the Kingdom of the Netherlands received a copy of aforesaid decision. Ayun. Tuloy natin. Pursuant to the Rule 154-1 of the Rules of Procedure and Evidence, an appeal against a decision concerning jurisdiction and admissibility as provided for under Article 82, the Rome Statute, may be filed with the registry not later than 5 days from the date on which the party filing the appeal is notified of the decision. So dito, mga kaibigan, talagang dito, nag-appeal ang gobyerno na wag ituloy nga yung investigation ulit. Diba? Kasi nga, parang ayaw ni BBM, mga kaibigan. Hindi parang, talagang ayaw ni BBM ipatuloy yan. Kaya lang, ano sabi ng ng ICC? Ito yung decision naman nila. So, February 3, February 3, 2023, ito yung appeal ng gobyerno. Ano yung sagot ng ICC? February 8, 2023. Ano yung appeal? Ano yung naging resulta ng appeal ng gobyerno? Ito po yung naging sagot ng ICC. The Appeals Chamber of the International Criminal Court. In the appeal of the Republic of the Philippines against pretrial chamber, authorization pursuant to Article 18 of the statute to resume the investigation of January 26. Ito nga yung unang January 26, 2023. Ito yung nagpa-resume sila. Sabi ng judge, i-resume nga yung January 26, 2023. I-resume yung investigation na yan. Yan yung utos ng judge ng ICC. Diba? Kaya, hindi po makakatanggi ang sabihin natin, ang Pilipinas po dyan, mga kaibigan. The presiding judge in the above mentioned appeal is Judge Mark Perlin de Brichambeau. Diba? Kaya mayroon, mga kaibigang, patunay talaga na ang gobyerno, pinigilan po yan. Pinigilan niyang pagpapa-investigate ng ICC. Diba? Ayaw talaga po ni BBM ang matuloyan, mga kaibigan. Kaya lang nung dumating ang Interpol, hindi siya makatanggi. Nung Interpol ang may dala ng warrant, hindi siya makatanggi, mga kaibigan. Kasi mahirap tanggihan ang Interpol dahil pag may mga kriminal tayong hinahabol tulad dito sa Pilipinas, ang dami ditong estapador. Estapadora. Diba? Nakikita sa Thailand, nakikita sa Vietnam, nasa Cambodia. Paano natin nuhulihin yung mga yun kung walang Interpol? Tulad ng isang araw, may dalawang dito, estapadora. Sa Cambodia yata nahuli. Pinadala dito ng Interpol. Ganon kalaki ang tulong, mga kaibigan, ng Interpol. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yan kung sila yung may dala ng warrant. Naku, nakakahiya po, mga kaibigan. Diba? Ang laking kahihiyan, ang laking kawalan sa atin pagka yan ay nangyaring hindi natin sila, diba, pinagbibigyan ng legal nilang request. Diba? Na yung mga hinuhuli nilang kriminal ay ibigay natin. Yeah. Hindi tayo gagantihan nila ng mabuti, mga kaibigan, pagka tayo hindi sumunod. Ito pa, pinakahuling patawa, mga kaibigan, ay kay Sara Duterte naman. Ating papakinggan. Siyang access sa computer, ma'am, supposedly dapat sa loob. Ang problem is hindi siya marunong mag-operate ng computer. So, supposedly na siya i-access. Dili na siya, ma'am.
ayaw na niya, and I was asking him, magsulat ka na lang ng libro. Sabi said na I'm too old to write a book. And then sabi ko sa kanya, si Rizal nakagawa ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. And then ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old. Ayo, mga kaibigan nung isang araw, kay Pinoy kay Pinoy siya inihahambing, di ba? Kino-compare siya kay Pinoy. Kaya Benigno, Senyor. Kanino naman ngayon siya hinihahambing, mga kaibigan? Kay Rizal naman. Diba? So, sabi ko nga sa inyo no isang araw, ay baka malamang kay Bonifacio at kay Aguinaldo naman i-compare yan, di ba? Hindi ko lang nabanggit si Rizal, pero alam mo yun, nag-backward sila eh. Sabi sa inyo mga kaibigan eh. Magbabackward ng yan, hahanap yan sa history ng pwedeng ipaghambing. Paghambingan si Duterte. Sabi sa inyo mga kaibigan eh. Babalik yan hahanap yan ng tao na alam mo yung ikukumpara si Duterte. O, kita nyo mga kaibigan. Kay Rizal naman ngayon. Diba? Katawa-tawa na talaga itong mga te. Pinipilit talaga nilang gawing Santos pa rin eh. Santos si Duterte mga kaibigan. At nakikita natin, hindi naman natalab na. Diba? Hindi talaga tatalab na yung Ang lalayo kasi na pinagkukumparahan nyo. Diba? Ang layo, pwede mong ikumpara si Duterte kay Hitler. Diba? Kay Pol Pot. Oh. Diyan mo pwedeng ikumpara kay Gaddafi. Yan, kay Saddam Hussein. Diyan natin pwedeng ikumpara si Duterte. Pero kay Jose Rizal at kay Benigno Senior ay malabo. Napakalabo. Mas malabo pa sa change oil, mga kaibigan, ng gusto nitong si Sara. Diba? Napakalabo. Paano mo ipagkukumpara si Rizal? At si Duterte? Wala namang pinatay na tao si Rizal, mga kaibigan. Diba? Kaya patuloy ang pangbubudol nitong mga Duterte na to eh. Diba? Inaantig lang yung inyong damdamin, pero yung utak, tinutuyo kayo. Ginagawang daing ang inyong utak ng mga to. Diba? Daig pang pinararugby kayo. Siguro nga yung mga pananalita ni Duterte parang amoy rugby sa inyo. Diba? Kaya kayo adik na adik. So mga kaibigan, hanggang dito lang po. At sana po alam nyo na hindi natin na gusto talaga na mangyari itong mga bagay na ito sa mga Duterte. Kaya lang nakatandaan na siguro sila na danasin nila ito. Dahil nga marami naman po talaga silang naapektuhan. Diba? Marami silang naapektuhan, marami silang napahirapan. Yung awa na hinahangad ng mga tao noon tingnan natin kung ibibigay sa kanila, mga kaibigan. Naging masyadong maawain ang mga maraming Duterte supporters na lahat naman po ay fake. Kita nyo yung mga ginawa ng nagpaparty na doon sa harap ng korte, yung mga Duterte supporters. Lalo na lang nilang ipinahihiya ang Pilipinas, mga kaibigan. Kung makikita nyo yung mga foreigners na nandoon, parang nakukulture shock sila sa style ng mga Pilipino, mga kaibigan. Nakakahiya. Diba? Sinasabihan na doon ng mga pulis na kayo naman ay hindi naman ito party place. Diba? Hindi ito party place. Nangyayari noise pollution eh. Diba? Noise pollution ang ginagawa nila doon, nag-iingay. Diba? Kung ano-anong mga, tawag doon, gathering. Hindi na dapat ganun. Pabayaan nyo na yung korte, dapat tahimik yan eh. Tahimik sa labas ng korte. Diba? Hindi wag na ninyong dalhin yung balasubas na ugali nyo. Yung balasubas na ugaling kagaya ni Maharlika, na one day huhulihin na ng NBI yan, na talagang dapat mahuli yan na isa-isang talagang fake news maker. Ito mga kaibigan, hanggang dito lang po. At tayo po may maghahanap pa ng mga pwede nating opinionan. Ito nga napili natin na talagang nakakakati na, mga kaibigan. So hanggang dito lang, mga kaibigan. So, maraming salamat po at wag po tayo magpapabudol. Kailangan lagi tayong informed. Kailangan lagi tayong may panangga kung sino man ang mga katuwiran sa atin na magaling si Duterte. Hindi po magaling si Duterte, mga kaibigan.
Hindi siya magaling. Wala siyang ginawang magaling sa bansang Pilipinas. Marami siyang krisis na binigay dito sa atin. Krisis pinansyal, krisis sa lipunan, kung ano-anong krisis. Hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.